Eto, may tanong si Miss Annalyn, no? Sagutin natin habang nagdadrive ako. Pasensya na. Sabi niya, masama po ba yung palaging chicken at atay ang kinakain ng small dog kasi nagkaroon ng stone ang kidney ng baby dog po namin. Ayaw po kasi nila kumain ng dry dog food. Miss Annalyn, meron mga dogs talaga, kagaya ng mga Shih Tzus, na meron talaga silang predisposition or ibig sabihin na mana nila, nasa genes nila, na sila ay mga stone formers. Hindi naman lahat ng Shih Tzu, no? Hindi lahat ng small dogs, pero may mga breeds ng mga aso na talagang dahil sa genes nila, meron silang DNA na stone former talaga ang kalalabasan ng aso. So if your dog is a stone former, I suggest wag niyo po i-breed yung aso ninyo kasi po mamamana po yan ng mga puppies. Okay, number 1. Number 2, yung mga chicken po at saka atay kasi, hindi naman kasi balanced yan unless marunong kayo magbalanse ng nutrition. Kung hindi po kayo nutritionist or animal nutritionist, you are prone to give your dog na mga foods or a diet na hindi po balansyado. Ano ibig sabihin na hindi balansyado? Yung bawat nutrients po kasi, vitamins, iba't ibang minerals, protein, fats, carbohydrates, etc. Ano po yan? Pag sumobra po ang isang sangkap, hindi po maganda. Pag kulang ang isang sangkap dyan na essential, hindi rin po maganda. Kaya binabalanse po yan. Kagaya ng mga atay, no? Kung pakain kayo ng pakain ng atay, pwedeng maging prone sa hypervitaminosis yung aso ninyo, hypervitaminosis A. So, pwedeng masyadong maraming nakukuhang vitamin A yung aso ninyo as well as other minerals and vitamins na magiging toxic na ito, hindi na maganda doon sa pangatawan or sa health ng aso po ninyo. Ganun din, kung nagpapakain kayo ng chicken, kailangan din merong bones yan or kasi meron tinatawag na calcium-phosphorus ratio na kapag masyado mataas ang calcium level, pag masyado maraming bone, ay masama. Pagkakulang naman yung calcium, mataas naman yung phosphorus, ay masama din po yun. Kaya may balance po na tinatawag. So sa balancing po, ginagawa na po namin yan sa SDN, no? Pag magpapakain ka ng SDN, huwag niya kayo magpakain ng ibang dog food. Huwag pakain po kayo SDN kasi sigurado po kayong balansyado yung pinapakain yung dog food, tapos within the optimal levels pero nasa maximum. Mataas yung vitamins and minerals, etc. niya, pero hindi sobra. Okay, so iba yung mataas, iba yung sobra. Hindi po tayo sobra. And karamihan kasi nung mabibili yung mga dog food, nasa katamtaman lang ng levels yan or mababa kasi syempre nagtitipid sila. Gusto nilang mag-profit from selling dog food. Ang pagkakaiba po kasi ng SDN sa ibang dog food, ang SDN, dinevelop po natin yan para sa sarili naming dog sa Manalo K9. Nung dinevelop ko po yan, we had hundreds of dogs. Nagsusupply kami abroad, nagsusupply kami dito sa locals, Coast Guard, Army, Marines, dito sa Okada, sa Soler. So, ang concern ko talaga is what would be the dog food that is best for my dogs para yung potential nila, ma-reach nila, para yung performance nila at its peak, makuha nila yung edge na kailangan nila over competition, over yung mga kalaban natin ng mga, syempre, mga terorista at mga masasamang loob. Okay, so ginawa po natin yung SDN para talaga sa aso, hindi para sa profits. Yun ang pagkakaiba. Yung ibang dog food, of course, pinoformulate yan ng mga may-ari ng mga kumpanyang gumawa sa mga dog food na yan for profits primarily, kaya malalaking kumpanya ang mga may hawak ng mga mga commercial dog foods na yan. So may hawak dyan mga marami dyan multinational pa, lalo na yung mga imported, mga multinational pa. Okay, so ito pong SDN, makakapagtiwala po kayo na balansyado siya at saka wala na kayong kailangan idagdag pa ng mga supplements or vitamins, makakatipid kayo. And kung SDN 42 ang gagamitin nyo, concentrated yan, kaya konti lang ang papakain nyo dyan. Yung stone forming, baka po kailangan ninyong i-maintain lang yung weight or yung dami ng intake ng kinakain ng aso ninyo. So be careful, wag mag-overfeed din.
kapag nag-form ng stone yung aso ninyo and wala kayong changes na ginawa, depende sa stone, ay magkakaroon po ng possibility na babalik po yung stone or magkakaroon ulit kasi stone former nga siya. Lalo na kung mga stone cystine, calcium oxalate, and iba pang mga stones, pabalik-balik po yan kasi genetic po yan eh. Kaya i-maintain nyo na yung diet niya at a certain level para hindi po siya mag-perform ulit ng stones kagaya dun sa sinasabi ko sa isang video ko yesterday lang. So always also remember na hindi dapat nade-dehydrate yung aso ninyo, lagi siyang may tubig. Hindi dapat siya nauuhaw kasi yung stones po mag-perform yan kapag concentrated yung urine, yung ihi niya. Pagka dilute yung urine palagi dahil lagi siya nakakainom, mahirapan po mag-form ang stones kasi yung stones po niya nagpo-form yan kapag una mag-start muna yan sa maliliit na crystals and then lumalaki siya hanggang minsan mga bato-bato na siya. And usually yung maraming pagkakataon dahil yun sa bacteria na present sa loob, kaya kailangan ihi ng ihi yung aso ninyo. Lagi dapat siya may tubig. Kung ipapasyal niyo man siya sa malls or kung saan or lalagay sa sasakyan, dapat lagi kayo may baon na tubig para hindi siya nade-dehydrate. Kasi once na maging madilaw na yung ihi ng aso ninyo, mas mataas yung probability na nagpo-form ulit yung mga bagong stones. Okay? So, ayun po yung masasabi ko tungkol dyan. Pero yung struvite stones naman, depende kasi iba-ibang klaseng stones yan. Makikita yan sa microscope, makikita yan mismo ng vet ninyo. Kung nakita man mismo yung stone, alam niya kung anong klaseng stone yan. So, depende sa kung anong stone. Kung struvite stone po yan, gamitin niyo po talaga SDN42. Kailangan po ng aso ninyo na maging acidic yung environment doon sa loob ng kidneys kasi yun ang normal, yun ang kailangan para hindi mag-form yung mga struvite. Yung mga struvite kasi usually yan dahil sa maling diet yan, dahil sa pagpapakain sa mga aso yan ng mga dog food na puro grains, puro plant materials, kaya nagpo-form madalas yung struvite stones kasi kailangan ng struvite stone ng alkaline environment doon sa kidney para siya mabuo. Okay, so hopefully po gumaling po yung aso po ninyo and i-maintain nyo po yung diet niya and sana hindi na kailanganin pa na i-surgery kasi pagka yung mga ibang stones kailangan kasi madalas surgery pagka malaki na at nagpa-block na dun sa urinary tract. Alright, thank you po Ma'am Annalyn sa tanong po ninyo. Ayun po masasabi ko, chicken and atay, wag po, mag-SDN po kayo para kampante po kayo doon sa pinapakain nyo sa aso ninyong nutrition. And ayan, ano pa ba? Nasagot ko ba lahat? Ayan. Alright, kung hindi pa kayo nagpa-follow po sa page natin, sa channels natin, please do so. Natuklasan namin na 97% ng mga nanonood ng mga videos natin ay hindi pa pala nagpa-follow. Baka po nakalimutan nyo lang. Please follow our page para po makasusunod kayo doon sa mga susunod pa nating mga videos tungkol sa mga pets, Manalo Resort Hotel, etc. Thank you po sa inyong lahat.